para ma-vlog ko rin yung uy, gagi. Grabe ah, lakas ng tama, ako'y nawawala. What is up guys? So we're back again. For today's video guys ay i-review natin ang sarili nating motor. At ito ay ang Honda Supra GTR 150. Currently it's I think nasa mga around 3 PM na yata guys. Kasi umalis ako sa bahay ng mga around 2:40 or 2:50 ng hapon. So pa short ride lang kami sa Fatima Shaton. Kasi birthday ng kasama ko, birthday ng kaibigan ko. Actually matagal na itong motor sa akin eh. Mag 2 years na itong motor na to sa akin. Pero ngayon ko pa lang ito ma-review. Kunti lang ang alam ko dito kaya nag-research ako kanina. Tama yung mga research ko naman. Tama naman yung mga information na nandito. Birthday ride ito ng kaibigan ko. Puntahan natin ang birthday boy. Yun, yung naka-TCH na pula. Ang birthday boy! What's up birthday boy? Happy birthday bro! Thank you. Let's go! Alright, so update ko kayo guys. As always, update ko kayo pag may kailangang i-update. Right, mag-drive muna ako ng maayos guys. Peace out! Alright guys, so nandito na tayo sa entrance. Nandito na tayo sa entrance ng Our Lady of Fatima Inalad Foundation here at Inalad Shaton, Negros Oriental. At naiwan yung mga kasama ko. So yun guys, pagdating doon natin sa mismong yung parang church, doon natin i-review tong motor na to para mas maipaliwanag ko sa inyo nang naka-steady yung motor. Malapit na tayo sa Fatima. Ito kasi yung tinatawag nila na Fatima Shrine. Actually, ilang beses na din ako dito. Dito ako tuwing birthday ko. Okay. Ang tawag pala sa lugar na to is Our Lady of Fatima. Yan, sa malapitan. Our Lady of Fatima, Inalad Shaton. A suitable place for prayer, reflection, and meditation. A venue for religious seminars, retreats, and recollections. Narinig nyo yan? Bawal mag-date-date dito. Dahil ito ay isang sagradong lugar. Yan, yung mismong church. At doon, nakikita nyo, may isang malaking Mama Mary doon. Pupunta tayo dyan mamaya sa malaking Bro, punta tayo doon sa may malaking Mama Mary bro. Yes. Okay. So review natin yan mamaya. May papakita lang ako sa inyo guys. Wait lang. Saan na ba yun? Nawala na eh. Parang andito ata yun. So yan, Our Lady of Fatima Shrine. Yun, tama nga yung inala ko eh. Shrine nga talaga eh. I see. May nagdadasal, wag nating disturbuhin. Pakita ko sa inyo yung loob ng simbahan. Yun oh. Hail Mary full of grace. So yan, may nagdadasal po. Huwag nating disturbuhin. Sir, yes sir. Ayan guys. Bahala na kayo dyan. Dito lang muna ako. At dahil sobrang init, tatanggalin muna natin tong riding jacket natin na yun guys, tatanggalin ko muna tong mga gears ko kasi sobrang init. Tsaka ko i-explain sa inyo. I-review natin to, okay? Okay guys, so nandito sa ating harapan ay ang Honda Supra GTR 150. So Honda Supra GTR 150 is a 6-speed double overhead cam 4-valve liquid cooled engine. Yes po, tama yung narinig nyo. Ito po ay 4 valves at DOHC na rin. Ano ba yung DOHC? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko ang DOHC is double overhead cam.
which contributes to the performance sa engine na rin. Tapos, ayon din kay Honda sa Google na ang fuel efficiency po ng motor na to ay nasa 42 kilometers per liter at may tank capacity na 4.5 liters. Yes po. So, aside from that, ang engine nito is a 4-stroke, 4 valves, liquid cooled with auto fan na rin. May auto fan yung radiator nito. Yan, pinalagyan ko na rin ng radiator guard yan para hindi matamaan ng mga bato yung radiator at masira. So, displacement is 150cc. Ang stock bore at stock na stroke nito is 57 mm. At yung starting system niya is may electric at merong kickstart. Ano pa ba? Yun lang naman yung dapat yung malaman sa motor na to eh. Ito, walang ABS to. Yes, walang ABS. Kaya ito yung nangyari. Na-aksidente ako last time. Stock tires 90/80 by 17 sa harap at 120/70/17 sa likod. Ipapakita ko sa inyo yung guys, yung panel gauge niya. Wait lang. So yeah, ipapakita ko sa inyo guys yung panel gauge ni GTR. Yun. So as of now, may natira pa tayong 3 bars. Ganina 4 bars to eh. So nag-travel tayo around, I think nasa mga 20 kilometers lang from our galing sa bahay papunta dito sa Inalad. So yeah, medyo matipid na rin kasi ito eh. Matipid talaga tong motor na to. Kasi nga fuel injected na rin. Ito ay 4.5 liters yung capacity sa tank niya. Na-try ko na rin lagyan to ng open pipe. Kaso ang ingay, hindi ko gusto yung maingay eh. Tsaka hindi din naka-remap yung ECU niya. Kaya sound check natin guys yung stock na tambucho niya. Start natin. Tapos yun. Pakinggan nyo guys. Medyo tahimik na siya. Hindi nga medyo, tahimik siya. Tahimik na tahimik. Parang alam ko yung kulang. Parang top speed reveal. Sure, top speed reveal ko sa inyo guys. Top speed ko nito so far 145 kilometers per hour. Wow. Pero that was way back nung around 60 kilos pa ako. Ngayon medyo malaki na ako ngayon. I'm 83 kilos by the way. Yun lang naman yung masasabi ko about sa motor na to. And yung odo pala natin, pakita ko sana yung odo ko. Huwag kayong magulat guys ha. Ang motor na to ay magto 2 years pa lang this coming July. Pero tingnan nyo yung odo nya, 45,934. Tingnan nyo yung odo na yan. Normal lang yan sa mga 3 years na motor. Tapos ito magto 2 years pa lang. Ne, joke lang. Mataas yung odo niya kasi nga palagi ko itong ginagamit sa ride. Palagi ko itong ginagamit sa mga loop. Ito yung motor na ginamit ko sa Cebu loop namin, yung year end ride. Sige, selfie. Mayag na ako yun. Ilan na yung edad mo bro? Yung taon na ako? 23. It's a prank. 23 ako. So, ngayon ay punta tayo doon sa sinasabi kong malaking Mama Mary na nakikita niya doon sa may entrance guys. Uy. Oh. Muntik na ko doon ah. Lami kayo. Yun oh. Grabe yung views dito, parang nasa forest camp. Ganda bro. Yan bro. Posing. Kami ay paakyat na po doon sa sinasabing Mama Mary. At ba ako ay hinihingal na. Lagi, mataas na yung elevation natin ngayon. Merong mga dito guys oh. Parang mga andyan na yung Mama Mary bro. Malapit lang pala pero sobrang tarik men. Hinihingal talaga ako guys. Oh my God. Iyon. Grabe ba. Iyon. Ay. Di naman nakikita dito yung Mama Mary. Ayan. Yan yung malaking Mama Mary guys. Na makikita nyo doon sa entrance. At saka doon sa highway. Kumusta yung paa natin dyan? Okay lang. Parang iniingal tayo. Grabe ang tarik guys. So yun guys, update ko lang kayo pag may kailangan i-update.
Hiningal ako eh. Grabe, ang laki ng Mama Mary guys. At syempre, hindi naman pwedeng umalis na lang tayo nang hindi man lang nakapag-offer ng prayer. Kahit simpleng pagdarasal lang. Isa talaga ito sa dahilan kung bakit sumama ako. Dahil matagal-tagal na rin hindi ako nakapagdasal o kahit humingi man lang ng kapatawaran. At sa mga panahong ito, nagdasal talaga ako na sana may bagong pyesa. Lord, baka naman, Lord. Dehe, joke lang. Simpleng bagay lang naman ang gusto ko. Good health, guidance, at more blessings sa taon na ito. O siya, paano? Tara, tuloy na tayo. So yun guys, kami ay pababa na. Grabe, ganda talaga ng lugar dito eh. Ilang beses na ako dito pero lagi pa rin akong namamangha sa ganda ng Fatima Shrine. Guys, walain nyo anong trabaho nito, naka-blue guys. Bro, King, wala nyo anong trabaho nito guys. Base sa kanyang katawan guys, mga katawan, wala nyo anong trabaho niya. De, joke lang, confidential yun. Bawal sabihin yun, kasi trabaho yun eh. Ikaw, maghanap ka rin ng trabaho. Huwag puro ano, puro jowa. Yun, huwag puro jowa-jowa, wala ka namang pambili ng ano, rosas, ha? Gusto pa ba yun? So yun guys, hindi ko pala nasabi sa inyo na may paggawaan pala ng ano, parang tiles dito. Yan, dito nila ginagawa yun. So, I think gear up muna kami. Pagkatapos ay punta kami ng Panaon kasi doon kami magsa-sunset tayo doon sa Panaon, bro. Parang walang sunset yun kasi ano. Kahit wala ng sunset, kahit ano lang, doon tayo. set sun. Kasi ano yung mga Iniwan ko yung helmet ko doon guys. Tsaka yung jacket ko. Ayan. Grabe ang bait ni tatay. Binantayan niya talaga yung yung helmet at tsaka yung jacket ko. Sabi ko sa kanya, tay, palagay mo na ng helmet at jacket. Kasi ang bigat. Tapos init eh. Yan, pumayag naman siya. Tapos binantayan niya hanggang sa makabalik kami. So guys, sa mga hindi nakakaalam, founder sa, saan eh siya sir? Sa Fatima John. Okay. So si Ed B. Sinjong, ang founder ng Fatima, Our Lady of Fatima, dito sa Inalad. So yun guys, kami ay uwi na. Tay, thank you tay sa pagbantay sa akong jacket o akong helmet. Mo lagi. Okay. Thank you tay. Bye-bye. Let's go. Alright. Nag-break muna kami saglit guys. Stop over. Bili ng Coke. Ngayon kami na itutuloy na papunta ng Panaon. Alright. Ba't ka nag-front counterflow? Oh my goodness. Okay, so tayo ay papunta na ng Panaon. So ang Panaon ay known pala sa kanyang scenic view at overlooking sa dagat. Makikita nyo din yun pag nandun na tayo sa mismong lugar na yon. Actually guys, wala talaga ako sa mood na mag-vlog ngayon. Kaso nag-aya yung kaibigan ko na birthday boy na short ride daw kami doon sa Fatima. Tapos naisipan ko kasi na i-review tong motor ko, kaya yun, nag-vlog na lang ako para ma-vlog ko rin yung, uy, gagi. Grabe lakas ng tama, ako'y nawawala. Grabe ang amats ni kuya guys. Okay guys, so tayo ay papunta na ng Panaon. Dito pala yung daan. Sa mga panahong ito ay hindi na kami nag-stop over sa Panaon kasi parang may malakas na ulan na paparating. Pero okay lang yan, makikita nyo naman sa video ang Panaon.
Pansamantala ay dito ko muna tatapusin ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ang video ko, paki-like, comment, share, and subscribe na rin sa channel ko. Kita-kits sa next episode. Peace out!